Bago tayo mag-umpisa, baka pwede nyong i-like ang video na to. Malaking bagay ang like sa aming mga content creators. Maraming salamat po. Nagkaroon ng malaking krimen sa Estados Unidos na merong namatay dahil sa drug overdose at kung makikita ninyo doon sa police report ay nandoon na pangalan ni First Lady. Naku po, patay tayo dyan. Ayan na, ang pasabog. Yung gago. Meron daw, alleged na namatay na isang mayamang angkan dyan sa Jamaica, dyan daw sa isang hotel. At kasama daw doon si First Lady Lisa Marcos. Naku po, patay tayo dyan. Madam Lisa, kaano-ano nyo yun? Ano ginagawa mo doon sa loob ng namatay na Pilipino na mayaman dyan sa hotel at dahil daw sa overdose? Naku po, patay tayo. Sana nakasama siya, no? I mean, sandali, linawin ko lang, maigi. Nakasama siya doon sa imbestigahan. Yon. Nililinaw natin. O, NBI ha, nililinaw ko ha. Wala po ako sinasabing makasama siya doon sa namatay. Ang sinasabi ko, makasama siya na maimbestigahan. Ayun. Gago! Linawin mo ba, Natbay? Baka mamaya niyan, mag-init na naman ang ulo ng mga animal na yan. Anyway, yun ha. Baka makasama siya sana doon sa investigasyon. Kasi pag nakasama po siya doon sa investigasyon, ay, alam mo naman sa Amerika. Sa Amerika po, kahit anong katungkulan mo, talaga maiimbestigahan ka dyan. Sabi nga ni BP Sara Duterte, kasama daw siya doon sa police report na naandun ang pangalan ni Lisa Marcos. Naku, yari. Anak ng wewe, oo. Kahiya-hiya yun, no? Hindi, eto if this is true, assuming this is true, di ba? Mantakin mo lalabas doon sa police report. Sino mga kasama nitong namatay sa overdose? Lisa Marcos. Kaano-ano nito yung maraming sapatos? Si Amy Marcos. Ay, di ba si Amy? Sorry naman! Si Imelda. Ano yan? Daughter-in-law. Daughter-in-law? So, ibig sabihin ba ganun? Ang alam namin, ang anak niya ay presidente. So, ano siya? Siyempre, English speaking yun. Sasabihin ng police. Then, therefore, who is she? Is she the wife of the president of the Philippines? Yes, Your Honor. Biglang gaganon ngayon. Wow! Imagine that. Imagine that the wife of the president of the Philippines is together with the person who died of overdose. Ang sagwa nun, Brad. Assuming na kung totoo, hindi pala assuming. What if totoo yung sinasabi ni BP Sara Duterte? Yan ang tanong diyan. Ngayon, dapat magpaliwanag. Dapat magpaliwanag kasi sinasabi nung iba, may mga nagsasabi, hindi, pag ikaw ang nag-akusa, ikaw dapat ang magpatunay. Tama po yan. Walang problema po dyan kung ikaw ay isang private citizen. Pero kung ikaw ay parte ng gobyerno, sasabihin mo naman, hindi naman private citizen naman po yang si First Lady dahil hindi naman po siya ang presidente. Wala rin po siyang katungkulan sa gobyerno. Still, the mere fact that you are the wife of the president, the highest official in the Philippines, magkaroon ka na lang ng kusang loob, para bagang delikadesa, na sabihin, hindi po ako yan. Yan po ay kapangalan ko lang. Ako po ay Lisa Araneta Marcos. Yan po ay Lisa Rodriguez. Hindi, kasi di ba Araneta tapos Rodriguez. Baka mali kasi yung wag na Lisa Araneta Marcos. Yun po ang pangalan ko. Yang nandyan ay si Lisa Cubao Marcos. Alimbawa lang. Di ba? I mean, dapat yun ang sabihin mo, di ba? Dapat po ikaw ay maging transparent kasi napakahalaga ng iyong kalalagayan sa Pilipinas. Ikaw ay asawa ng presidente. So therefore, I conclude, if the accusation is true that you are there, what are you doing there? Boom! Alright guys, napakaganda na pag-uusapan natin. Kitang-kita nyo pa naman. Review pa lang, ang lupit na mga kabebe. Alright mga mare, mga kumpare ko dyan, mga subscribers natin yan. Nakita nyo naman, no? BP Sara bumanat na.
Yung dating pinag-uusapan lang natin yan kay Madam Maharlika. Ngayon, si BP na ang bumabanat, no? Siyempre, alam nyo naman, no? Yung grabing pagbanat nila kay BP, no? Meron din palang kapalit na ikakakarma ng pamilyang Marcos. Yan ay si Lisa Marcos. Okay guys, kita nyo naman, andyan si Boss Banat Bay, ang lupit nito. Kakainin ng buhay talaga si Lisa Marcos. At dito naman sa video na to, nakita nyo naman ay hindi na talaga nakatiis si BP, na talaga naman ay makikita nyo naman talaga na pinukul talaga yung pangyayari sa Amerika. So hintayin nyo yan, panoorin yung full video na dito yan sa pagsusunod. Magkasalita muna ako. So yun na nga mga kababayan, sa kabila ng lahat ng ating paghihirap, ilang tulog na lang, ano na tayo, boboto na tayo. Oy, shoutout din sa mga kumare natin dyan, mga subscribers natin dyan, mga kumpare ko, talagang solid hanggang sa huli, malapit na tayong boboto. Kaya mga kababayan, mga kasardinas, sabay-sabay tayo sa Lunes, okay? Bumawi na tayo, gaganti na tayo sa pang-aapi ng mga yan, okay? At yung team natin, Team Duterte, PDP laban, sold out natin yung ticket na yan para maipakita natin dito sa mga kalaban natin na talagang sobrang lakas ng Duterte team. May mga sinasabi na sila sa mga comment ng mga iba, talagang binabas tayo sa page ko. Wala. Sabi nila, uy, aasa pa ba kayo? Sabi pang ganun, ang lupit. Ilan lang naman sila nagka-comment ng isa, dalawa, tatlo, nagka-comment lang na ganun, pero tad sila ng mga kakampi natin, ng mga solid Tatay Digong. So ayan, kita nyo naman yan, alright. So kung makakita kayo ng mga ganito mga layout sa iba-ibang lugar, galing yan kay Boy Sardinas. So okay, so mga kababayan, panoorin mo itong susunod na mga yung mismong full video. Kaya huwag kang bibitiw. At hindi ko nahabaan yung pagsasalita ko. Si Boss Banat Bay na ang pagbigyan sa kanya yung full video. Alright, so mga kababayan, kung nagustuhan mo itong video na to, itong reaction video na to, paki-like nyo naman, paki-subscribe, paki-share nyo para mapanood ng mga kaibigan natin, mga subscribers natin dyan. Kung hindi nababato na YouTube yung mga upload natin, pakikalkal nyo na lang po yung channel natin para mapapanood nyo po yung ating video. So okay mga kababayan, surable na tayo sa Lunes. Mga kababayan, sama-sama tayo, babawi tayo. Play mo na yan boy, let's go. Sadyang tila hindi na talaga mapipigilan ng katotohanan na talagang siyang puputol sa kasinungalingan ng gobyerno ngagba. Matapos ang isinagawang media interview sa Vice President na si Sara Duterte, ay may nakakagulat itong ibinunyag sa publiko na tila siyang gumimbal sa taong bayan at sa gobyerno ngagba. Ayon pa sa kumpirmadong balita na inilabas online ng DM latest sa kanilang official FB page online. And I quote, First Lady Liza Marcos sangkot sa isang krimen sa US. Kinumpirma ni Vice President Sara Duterte na nasangkot sa nangyaring krimen sa Estados Unidos si First Lady Liza Marcos. Ayon kay VP Sara, ito umano ay makikita sa police report na Amerika na may kinalaman sa drug overdose kaya may namatay. Ito umano ang pilit tinatakpan ng administrasyon dahil isinabay sa pangyayaring ito ang pagkidnap kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Unquote. Nung nagkaroon ng malaking krimen sa Estados Unidos na merong namatay dahil sa drug overdose, at kung makikita ninyo doon sa police report ay nandoon ang pangalan ni First Lady Liza Marcos na isa sa mga tao doon sa loob ng kwarto kung saan yung tao ay nag-overdose sa suspected drug overdose sa hotel room. At ang daming nakikitang white powder substance na sinabi doon sa police report ay suspected cocaine din, ay bigla nilang kinuha si Pangulong Duterte. Dahil nga sa balitang ito, hindi naman mapigilan na mag-react ng isang solid Duterte supporters at solid DDS at isa sa banateros na si Banat Bay na magbigay ng kanyang samut-saring reaksyon kaugnay sa balitang ito. Na ayon pa sa kanya, hindi raw umano maglalabas ng nakakagulat na pahayag ang Vice President na si Sara Duterte kay First Lady Liza Marcos kung wala itong hawak o sapat na matibay na ebidensya. Lalong-lalo na ang pahayag na ito ay
ay maaring malagay sa alanganin o kaso na di umano'y maaring mauwi sa matinding libelos ayon pa kay Banatbay kaugnay sa matinding ibinulgar nito sa First Lady. Matinding banat ni BP Sara Duterte. Meron po siyang kinumpirma. Naku po, patay tayo dyan. May matindi po siyang ibinulgar. Ngayon po, patungkol po dito kay Lisa Marcos. Naku! Gago! Totoo kaya ito? Naku po, patay tayo dyan. Kasi alam nyo mga kababayan, hindi po magsasalita si BP Sara Duterte nang wala ho siyang hawak na katibayan dahil delicates po. Alam naman po natin mga kababayan na marami na pong kinakaharap na pag-uusig at kaso si BP Sara Duterte at hindi niya hahayaan na madagdagan ito sa pamamagitan ng walang sapat na ebidensya. Kasi mga kababayan, kung wala po siyang ebidensya, ito po'y matinding may pagka-libeluso. Kung titingnan mo yung anggulo ng kanyang sinabi, yung kanyang binulgar patungkol po dito kay First Lady Lisa Marcos. Pero ako naniniwala ako, naniniwala ako ito isang patibong. Pag ito bumanat pa ho sila at sasabihin nilang fake news yan. O kaya pag sinabi nilang dahil dyan, dedemanda ka namin. Naku po, pag nagkalabasan ng ebidensya, delicates kayo. Tandaan ninyo abogado ho ito si Madam BP Sara Duterte, hindi lamang po Vice President ito. At ito sigurado ko, si BP Sara Duterte sobrang ingat niyan. Pag yan nagsalita, kalkulado niya. Hindi ho yan nagsasalita ng out of nowhere. Kalkulado niya yung sinasabi niya, planado niya. Kaya sa tingin ko, napakaganda nitong binitawan ni BP Sara Duterte. You think kasama ba yung sinatak ka sa para sa Duterte? And what's your comment on this? If you want Oo, sinabi ko na nga wala namang ibang ginawa ang administrasyon na ito kundi pamumulitika lang at paninira sa mga kalaban nila sa politika. Kung napansin ninyo, noong lumabas yung malaking issue ng blanco sa mga blanco sa budget, at maraming nagtatanong at maraming nagsasabi na unconstitutional yung budget, na tinanong kung paano naging legal yung paggamit nila ng pera, puro blanco yung nasa loob ng budget, ay lumabas yung impeachment ko. Yun yun eh. Tapos, nung nagkaroon ng malaking krimen sa Estados Unidos na merong namatay dahil sa drug overdose at kung Yun. makikita ninyo doon sa police report ay nandoon na pangalan ni First Lady. Naku po, patay tayo dyan. Ayan na, ang pasabog. Yun! Gago! Meron daw, alleged na namatay na isang mayamang angkan dyan sa Jamaica, dyan daw sa isang hotel. At kasama daw doon si First Lady Lisa Marcos. Naku po, patay tayo dyan. Madam Lisa, kaano-ano nyo yun? Ano ginagawa mo doon sa loob ng namatay na Pilipino na mayaman dyan sa hotel at dahil daw sa overdose? Naku po, patay tayo. Sana nakasama siya, no? Sandali, linawin ko lang maigi. Nakasama siya doon sa imbestigahan. Yon. Nililinaw natin. O, NBI nililinaw ko wala po ako sinasabing makasama siya doon sa namatay. Ang sinasabi ko, makasama siya na maimbestigahan. Ayun. Gago! Linawin mo ba, Natbay? Baka mamaya niyan, mag-init na naman ang ulo ng mga animal na yan. Anyway, yun baka makasama siya sana doon sa imbestigasyon. Kasi pag nakasama po siya doon sa imbestigasyon, ay, alam mo naman sa Amerika. Sa Amerika po, kahit anong katungkulan mo, talaga maiimbestigahan ka dyan. Sabi nga ni BP Sara Duterte, kasama daw siya doon sa police report na naandun ang pangalan ni Lisa Marcos. Naku, yari. Anak ng wewe, oo. Kahiya-hiya yun, no? Hindi, eto if this is true, assuming this is true, di ba? Mantakin mo lalabas doon sa police report. Sino mga kasama nitong namatay sa overdose? Lisa Marcos. Kaano-ano nito yung maraming sapatos? Si Amy Marcos. Di ba si Amy? Sorry naman! Si Imelda. Ano yan? Daughter-in-law. Daughter-in-law? So, ibig sabihin ba ganun? Ang alam namin, ang anak niya ay presidente. So, ano siya? Siyempre, English speaking yun. Sasabihin ng police. Then, therefore, who is she? Is she the wife of the president of the Philippines? Yes, Your Honor. Biglang gaganon ngayon. Wow!
Imagine that. Na? Imagine that the wife of the president of the Philippines is together with a person who died of overdose. Ang sagwa nun, Brad. Assuming na kung totoo, hindi pala assuming, what if totoo yung sinasabi ni VP Sara Duterte? Diba? Yan ang tanong diyan. Ngayon, dapat magpaliwanag. Diba? Dapat magpaliwanag kasi sinasabi nung iba, may mga nagsasabi, hindi, pag ikaw ang nag-akusa, ikaw dapat ang magpatunay. Tama po yan. Tama po yan. Walang problema po dyan kung ikaw ay isang private citizen. Pero kung ikaw ay parte ng gobyerno, sasabihin mo naman, hindi naman private citizen naman po yang si First Lady dahil hindi naman po siya ang presidente. Wala rin po siyang katungkulan sa gobyerno. Still, the mere fact that you are the wife of the president, the highest official in the Philippines, aba, magkaroon ka na lang ng kusang loob, ika nga, para bagang delikadesa, na sabihin, hindi po ako yan. Yan po ay kapangalan ko lang. Yan po ay, ako po ay Lisa Araneta Marcos. Yan po ay Lisa Rodriguez. Hindi, kasi di ba Araneta tapos Rodriguez. Baka mali kasi yung wag na Lisa Araneta Marcos. Yun po ang pangalan ko. Yang nandyan ay si Lisa Cubao Marcos. Alimbawa lang. I mean, dapat yun ang sabihin mo, di ba? Dapat po ikaw ay maging transparent kasi napakahalaga ng iyong kalalagayan sa Pilipinas. Ikaw ay asawa ng presidente. So therefore, I conclude, if the accusation is true that you are there, what are you doing there? What are you doing there? Nane? What are you doing there? Ibig sabihin, you are part of the friendship. Part ka ng barkada ng mga gumagamit. Yan. If, as in, if the picture page 1,000 words. If you are part, yun yung kung ikaw. Kaya nga dapat, simple lang, one denial and say, no, I was not there. No. Ang problema, pinasagot mo na naman si Aling Claire. Si Aling Claire, yung magulong kausap. Si Aling Claire, yung nga. Yung lutang. Pambira. Kung yan ang laging sasagot sa inyo, ay nako po. Lisa Marcos na isa sa mga tao doon sa loob ng kwarto kung nasaan yung tao ay nag-overdose sa suspected drug overdose sa hotel room at ang daming nakikitang white powder substance na sinabi doon sa police report ay suspected cocaine din. Nako, marami daw nakakalat na Coca-Cola. White substance. Baka naman Madam Pulburon lang po yo. Baka naman may daladala si First Lady na Goldilocks o kaya Red Ribbon na Pulburon. Hindi naman kagad ibig sabihin nung Coca-Cola na yon, di ba? Baka lang naman. Hindi ko sinasabi. Baka lang Pulburon po yun. What do you think? Basta ang sabi diyan, white substance na sinasabi di umano ay Coca-Cola. Ay bigla nilang kinuha si Pangulong Duterte. Nung lumabas naman yung kanilang Bigla daw, after daw nun, yung pangyayari na yon, yung bali-balita na yon, abay biglang kinidnap si PRRD. Sa madaling salita, may pattern. Di ba? After busisiin yung budget, in-impeach si VP Sara Duterte. After nitong cocaine issue na ito, biglang kinidnap si PRRD. Di ba? na 20 pesos ang kilo ng bigas. At syempre dahil hindi naman totoo yung pangako na yon, pambobola lang naman yon sa mga tao, hindi nila kayang i-sustain, ay tinigil kaagad ng May 2, lumabas naman yung complaint ko kay Congressman. Grabe no. Tama. Pagkatapos nung kapalpakang 20 pesos, alam mo sobrang palpak nung 20. Kung sino mang animal na nagsuggest niyan sa Pangulo o kung idea man niya ni Marcos, ay sobrang palpak. Whatever angle, ano mang anggulo mo tignan, palpak yung 20 pesos na bigas. Bakit? Mantakin mo nasa isang lugar. So ibig mo bang sabihin, ang anak lang ni Marcos ay yung mga taga Cebu. Doon pa lang sablay na Sabihin na natin, let's all assume
na sinasabi niyang 20 pesos na bigas ay isang promise fulfilled. Okay, yan yung sinabi nila eh. Promise fulfilled daw yung 20 pesos na bigas. First of all, kung promise fulfilled dyan, ikaw mismo, kinontra mo yung sinasabi mo. Ano ba yung sinabi mo? Sinasabi mo na hindi ko pinangako yan. Ang sinasabi mo, aspiration mo lang yan. Ibig sabihin, pangarap mo lang yan. Okay? At dinideny mo na pinangako mo may 20 pesos na bigas. So doon pa lang, conflict na kagad yung conflict statement na kagad, nagko-contradict na siya sa isa't isa. Second, kung bakit doon lang sa isang lugar, ibig lamang pong sabihin nun, hindi talaga na-fulfill yung sinasabi mong 20 pesos na bigas sa Pilipinas. Sana ang sinabi mo, 20 pesos na bigas sa Cebu. So doon, pangalawa, palpak na naman. Pangatlo, biglang isang araw lang, opening lang. Ang inang yan. Hindi mapapamura ka talaga eh. Hindi ko minumura si Marcos Mapapamura ka bilang expression mo. Tangina, ano to? Ginagago nyo ba kami? Mantakin mo, opening. Okay, ito na ang 20 pesos na bigas. Sabay, bukas wala ka yan Ngayon lang yan. Hindi lang pala location ang limited, pati pala yung time limited, isang araw lang. Anak ng wewe, Gago! So, in other words, Philippines, people of the Philippines versus Atty. Claire. Palpak sobra yung 20 pesos na bigas. Kaya tuloy biglang, kailangan natin ng pangtabo na issue dyan. Sino? Si Congressman Pulong. Sabihin natin na nindak si Congressman Pulong ng isang di umanong bugaw daw. Okay, fine. Mantangin mo, February nangyari yung sinasabing krimen, ina-accuse, tapos ngayon lang lalabas ng May. Anong ginawa nyo all throughout the April, February, March, April, tapos biglang lalabas ngayong May? Ano to? Hindi, pag-iisipan muna namin. Bago namin i-demanda, pag-iisipan namin na mahabang-mahaba. Ano ba yung kaso? Akala mo matinding kaso eh. Wala nang naman, inambangan lang naman. Hindi ko sinasabing tama pero para mag-isip ka ng 2 buwan, mahigit. Ang kaso mo lang naman, inambangan ka lang naman. Wala naman nasaktan. Mantakin mo ang kwento pa niyan, ang dami-daming tao doon. Kita nyo, hindi nagre-react. Kasi talagang may problema. Meron pong problema ang ginawa. Bahala na po kayo. Basta, naikwento ko na po sa inyo yan. So, whatever, the point here is halatang halata that the things na nilalabas na kasinungalingan nitong kampo ni Marcos, walang iba kundi isang diversion. Diversion sa mga totoong issue. Ano ba yung totoong issue? 1, yung budget na may blanco. 2, yung hindi dumaan na due process kay Pangulong Duterte. Yung pag-kidnap. Mantakin mo kidnapin ng isang presidente. Alam mo, dinaig nyo pa yung ginawa kay Marcos Sr. Hindi nyo ba naiisip to? Dinaig pa nila. Yung kay Marcos Sr., taong bayan na nagpaalis kay Marcos Sr. Dito, yung bata lang ni Torre. Kayo-kayo lang. Diba? Ako talaga, mag-aantay talaga ako na one day singilin ng hustisya itong si Torre. Sa totoo lang, Torre. Ngayon, ikaw ay nandyan sa ibabaw. Pero darating ang panahon, narinig ko nga ito sa isang, nakalimutan ko na kung sino nagsabi nito. Darating ang panahon na ikaw ay magre-retire. Yung mga tao, nire-respeto ka lang ngayon dahil takot sila sa'yo dahil ikaw ay sipsip at makapangyarihan sa loob ngayon ng administrasyon ni Marcos. Pero pag nawala na sa pwesto si Marcos at ikaw ay nag-retire na, yung galang sa'yo ng tao, mawawala na. Kasi takot lang yun. It's not really respect. Takot lang sa'yo dahil nasa posisyon ka. Pero yung respeto, wala. Kaya yung mga tao, pagdating ng panahon, ano na yan? Alam mo yun, tatanda ka, mawawala ka sa mundo na ito dahil sa katandaan na ang pangit ang tingin sa'yo ng mga Pilipino. At yan po ay maisusulat sa kasaysayan ng ating bayan na merong isang traidor na general, isang abusadong general sa PNP. Gusto mo ba yun? Yan ba ang ipapamana mo sa anak at apo mo? Mantakin mo yung apo mo na maaring hindi pa ngayon naisisilang. Di ba? Pagdating ng panahon, mababasa niya sa mga kasaysayan, sa mga libro. Baka mabasa pa, alam mo, nag-abogado pa yan. Mababasa niya pa sa mga pinag-aaralan ng mga abogado. Di ba? Mababasa niya, Torre, kapangalan ko ito. Ay, lolo ko pala ito. Yung lolo ko hindi dumaan sa due process. Muntakin mo ganun. Hindi, isipin mo mabuti yun. Sa'yo, tiba-tiba ka kung anumang premyo natatanggap mo.
Diba ka ngayon? Kasi alam mo, ang mundo kasi ngayon, mapang-akit ang mundo eh. Tandaan ninyo, ang mundo mapang-akit. Aakitin ka niya ng lahat. Diba? Ipapangako niya ng langit at lupa. Si Satanas nga, ganyan ang ginawa kay Kristo, diba? Noong nag 40 days fasting ang Panginoong Hesus, ipinangako, sa'yo na ang mundo. Sumamba ka lang sa akin. Anong nangyari? Diba? Anong ibig ko sabihin? Darating ang panahon na lahat ng ginawa mong marka sa kasaysayan ay sasampal sa'yo. Not just sa'yo, in the generations to come. Ano ibig sabihin nun? Pati ho yung mga apo mo, mga anak ng apo mo, mga apo-apuhan mo, mantakin mo, nakasakasaysayan, meron isang traidor na general na hindi dumaan sa due process, na dinukot ang presidente at dinala sa ibang bansa at wala man lang sapat na warrant, hindi man lang dinaan sa korte, hindi man lang pinagpaliwanag, walang due process na dinaanan. Makikita yan ng mga tao in the future. Tapos pangalan mo, maaaring ikaw ligtas ka na. Bakit? Wala ka na sa earth. I mean, totoo naman eh. Siguro kasi iba iniisip nila, wala, mawawala rin naman ako sa earth. Anyway, darating yung panahon, mamamatay rin naman ako. Lahat naman po tayo namamatay. Ang problema kasi dyan, yung mga kamag-anak natin, mga susunod sa atin, yung tatay ko, yung lolo ko, ganito ginawa. Maisipin mo mabuti yan, kapatid. Makakahihiyan ho yan. Hindi lang sa'yo, pati sa buong angkan mo. Imaginein mo kung gano'n ang mababasa nila sa history books o kaya sa mga law books. Diba? Isipin mo yun. Pambihira, kawawa naman po yung mga henerasyon na susunod sa'yo. Pulong Duterte. So nakikita nyo na basta merong nangyari na kanagawan ng administrasyon, ang ginagawa nila ay sinisira nila ang kanilang kalaban sa politika para matabunan yung totoong issue ng bayan. Does the President know about this already? I mean, si President Duterte, does he know about this new issue sa inyo about the Congressman Talong, ma'am, na pang-atake sa inyo? At yun na nga mga kababayan, ano na ang masasabi mo? Kung mayroon kayong hinaingat komento patungkol sa balitang ito, please comment down below. Pag-uusapan natin yan sa comment section. At kung nagustuhan nyo ang video, ay huwag kalimutang mag-like at i-share na din. Melody ng song. Ang bayan ko'y pinagpala pagkat sa aming pinigay ang isang biyaya na mag-aahon sa hirap at dilim ng kahapon at sa bawat Pilipino'y magtatanggol sa bayan ko dati laganap pang-api at dusa sa aming mga mahihirap. Ngunit ikaw ay dumating, sagot sa aming mga dalangin. Muli kaming babangon, mabuhay ka Tatay Digong. Ama, maraming salamat. Aming mga mata'y minuhulat, gawain ng masasamay iyong isiniwalat. Ikaw lang ang pag-asa naming lahat. Bayan ko, Pinamatay niya ako kung iyak ako. Pilipinas, muling makikilala at itataas. Katahimika'y maghahari sa ating puso'y mamamayani. Mga ngiti sa labi, di mapapawi. Nag-breathing daw. Mabuhay ka, Tatay Digong, maraming salamat. Ang malasakit sa Pilipinas
Taong bayan ay unahin at dapat magkaisa. Ayusin ang mga problema ng ating bansa. Ang galit ay alisin at dapat magkasundo. Payama ang ating bansa, asenso at taong bayan ay unahin at dapat magkaisa. Hindi ang pag-aaway at ang pagkakagulo. Ang galit ay alisin at dapat magkasundo. Payama ang ating bansa, asenso at tayo. Ang kahirapan sa bansa ay lumulubha. Kailangan harapin ang marami nating problema. Maraming nagugutom sa Maynila at probinsya. Maraming trabahan na hindi sapat ang kinikita. Hindi sapat ang pagkain sa mesa. Kapag sila'y nagkasakit, wala rin pa ba hospital. Sa buhay ng pinapasama, hindi kalamitan. At tumataas ang antas ng kriminalidad. Hindi mabuting panoorin na puro na lang kamihan. Kaliwat ka ng batikos, kabi-kabilang alitan. At dapat asikasuhin at kailangan malunasan ay yung mga problemang nagpapahirap sa ating bayan. Ating na panahon, pagkakaisa ang solusyon. Magtulungan tayo, ito ang kailangan ngayon. Dapat nagkakaisa para mayapa ang bansa. Pagkakaisa ang kailangan, hindi pamumulitika. Yan ay unahin na dapat magkaisa. Ayusin ang mga problema ng ating bansa. Ang galit ay alisin na dapat magkasundo. Kung mayapa ang ating bansa, aasenso at tayo. Ang bayan ay unahin na dapat magkaisa. Itigil ang pag-aaway at ang pagkakagulo. Ang galit ay alisin na dapat magkasundo. Kung mayapa ang ating bansa, aasenso at tayo. Sana po ay pansinin itong aming sinasabi. Kapayapaan ito ang nais namin na mangyari. Ang problema ng bayan ay napakarami. Itigil ang bakayan at pagkakabahagi. Ay mayabang, hindi mahabahagi. Ang bansa ay masaya, walang kapi-kapi. Ang bansa ay unay, pag hindi kanya-kanya. Pagkakaisa ito ang dapat nating magawa. Una para harapin mga problema ng bansa. Sa pagbabakayan ng bayan ang nag-uusa. Nauubos lang ang oras ay hindi mahalaga. Kapit yan ang panahon, kinabukasan ng bansa. Panahon na para harapin mga problema ng bansa. At magkaisang lahat mga hindi halagang bansa. Huwag nang ubusin ang oras sa hindi mahalaga. Kapit yan ang panahon, kinabukasan ng bansa. Ang bayan ay unahin, dapat magkaisa. Ayusin ang mga problema ng ating bansa. Ang galit ay alisin na dapat magkaisa. Aasenso ka tayong bansa. Yan ay unahin na dapat magkaisa. Itigil ang pag-aaway at ang pagkakagulo. Ang galit ay alisin, dapat magkasundo. Kung payapa ang ating bansa, aasenso ka tayo. At bigyan ang panahon, kinabukasan ng bansa. Taong bayan ay unahin at dapat magkaisa. Magkaisa! Nay, ito na yung bayad ko sa isa, ano? O, kunin mo yung isa. Isa muna, iyan, no? Tapos, isa pa, di ba? 4 dapat na sardinas, eh. O, yan. 3 na. Pang-4 na sardinas. O, okay na.